So, quap, mamaya yung quap double-sided na 300 GSM. Kasi yan yung ginagamit ko sa invitation at calling card. So, nilalaminate lang natin siya ng matte. Yan. So, yung itsura niya parang parang N8050. Square na square, box na box. Kung hindi pa ganahan yung na-cancel yung Ferrari. So, nandun pa rin pala siya. Ito tama, nandun pa. So, ipiprint pa dyan yung isa. So, ilalagay ko na lang yung ito. Para masubukan. 300 GSM. Yan, 300 GSM. Sana ipit dyan na ng ayos. So, yung problema sa Epson roller marks, saka shark tip. So, ito parang walang shark tip na problema. So, maganda yung kulay. So, RC satin to eh. Hindi siya talaga glossy na yung talagang sobrang gloss. So, bahala na kayo magawa dito mga kapinting nga mong maghusga. Maganda siya sa photo. So, wala siyang visible na shark tip o roller marks. Wala nga siyang roller marks. So, sa mga nakakanon na G-series, comment lang kung meron kayong nakikita ng roller marks o shark tip yan sa mga photos ninyo, lalo na sa glossy. Meron ako ditong glossy yan eh. RC glossy. So, dito try ko dito, RC glossy to. Yan, 260 GSM RC glossy. Try lang tayo ito. Kasi RC satin, tapos yan, 300 GSM. Pinid ng maayos. 300 GSM. So, kaya pala ng Canon G-series yung makapal na papel. So, sa mga kasi ang mahal ng L8050. L805, mahal na rin. Pag nakita mo sa Shopee yan, mga 18,000 na yan. Mas mahal pa dun sa L8050. L8050, mga kulang-kulang 16,000. So, siguro para makatipid din kayo sa ink, maganda mayroon kayong kahit Epson L120 na talagang pangbasagan. Talagang pangharabas. Lalo na yung mga pliers na mga black and white, yung mga print ng document para hindi malaspag yung printer na. So, ang problema lang ito kasi mahal ng original ink. Yan. So, shark tip, hanapin natin. So, may gasgas dito, pero tingin ko hindi siya shark tip, baka dati na to. Kasi kung roller mark yan, pag ganun ang guhit niyan, eh siya pag ganun, parang gasgas na talaga. So, wala naman siyang shark tip, 300 GSM, pinid ng maayos. Tapos subukan natin dito sa RC glossy. So, ano to, 3R. Try tayo back. Basta RC glossy tayo. Image, kailangan natin kalisin yung image eh. Tanggalin na natin yung so dito na lang, palit pa ba tayo image? So palit tayo ng image. Yan. So select paper, subukan natin na kasi may gloss tayo kanina eh. So photo paper plus glossy, subukan natin. So yan, subukan na natin sa RC glossy. So yung pinili ko dun sa paper, 4x6. Yung 4x6, yun yung 4R. As layout print, borderless full, tapos print. Yan. Subukan natin. Yan, try ako ulit. Ito yung ano nyo. Paper type, dito ko nilagay, tapos image, tapos 4R. Yan. So mabilis din siya mag-print. Mabilis din. Ay, hindi pala yung borderless. Hindi pala natin na borderless. Hindi pala natin na borderless. Hindi ko pala na borderless. So ito glossy ito naka-border pala. Napili ko. Tapos ito pala yung borderless. So ulitin ko ulit pag borderless ulit. So isa pa. Yan. RC glossy. Tapos print natin. Print. So ayan mga kaprinting na paano ko rin na kaya mag-print sa 300 GSM ng Canon G-series. Ayun lang. Walang yun ang advantage, walang shark tip tsaka roller marks. Paper jam, error. O kaya baka sirain pa yung feeder mo. O kaya may sirain pang roller yan pag umipit. O kaya may maputol na spring, ganyan. So yan, naka-standard. Since bago yung printer head yan, wala kang makikita ang banding yan. Ang ganda pa yan, parang naka-high yung settings. So pag tinignan mo yan, so maganda, quality. So kung naman sa, yung roller mark, wala akong nakikita. Wala akong nakikita roller mark. Yan, kaya niya yung 260 GSM na
walang kahirap-hirap. So next naman natin, i-print yung 300 GSM. So ito 300 GSM, ang brand niya, WAP. Yan. Bahala na kayo kung ano man yung marinig nyo dyan na pronunciation, kung pagpasensyahan nyo na. So yung basa ko WAP. Tapos yung kapal niya 300 GSM. Yan, double sided. Tapos yung DPI niya, resolution 760 DPI, parehas nung RC satin. Ayun. Yung nakalagay naman dito, high quality coating and paper base, paper excellent in color perspective. Yan, waterproof din yung nakalagay. Works on all inkjet printer. Kung works on all inkjet printer, siguro pwede rin sa Canon, pwede sa HP. Yan, pwede rin siyempre sa Epson. So ito, makapal siya. So mga printing, huwag nyo nang subukan yung sa L3210 o sa L120, L121 o iba pang printer na kaparehas lang yan, ng L3210. Hindi talaga kakainin ng maayos yan, ng printer na yan. Yan lang sana yung ma-develop sana ng Epson, na yung mga ganyang printer, yung medyo budgeted, nakakapag-print sana ng 300 GSM. Kasi masyadong mahal din tong L8050, kahit yung L805 mahal din, lalo na tong L1300. Tsaka yung L1800, yung 6 color na A3. Yan. Sana ma-develop nila yung feeder niyan. Yun lang yung para kasi kung ako din man tatanungin, hindi muna ako bibili ng ganito since ang hirap din talaga ng magkaroon ng budget. 16,000 to, samantalang yun mga 8,000 lang. So kung may 16,000 ka, siguro dagdagan mo lang konti, may dalawa ka ng eco tank na L3210. O kaya meron kang dalawang L121. So yung isa, pwede mong gawin sublimation, o yung isa pwede mong gawin pigment. So kung may dalawang printer ka, mas marami kang services na pwedeng ma-offer. Kung ito lang na 16,000, yan. Pero para sa akin naman, ang ganda ng features nito. Yan. Para lang to dun sa gusto talagang bumili ng printer na kayang mag-print ng mga kapal na papel. Tsaka parang superb siya sa picture, maganda yung quality niya sa picture. So kaya lang siyempre tayong mga nagpi-print, ang inaala natin yung kupas kasi yung dyeing, madali siyang kumupas. So may mga paliwanag naman kasi dito ang Epson kung maano lang natin, meron niyang years kung kailan siya talaga makakukupas. Kaya lang merong effect din yung photo paper na ginamit mo pag mumurahin kasi coated yan. Yung pansinin nyo nga yung photo paper na yan yung kwap, yung mga mura. Pag yan na-stock sa'yo na matagal, hindi na nagiging white na white, parang nagiging brown yan. So tingin ko yung coat niya, yun yung parang parang na-expired na ganun. So kung mamahalin na photo paper, tingin ko mas matagal magkukupas. Yung recommended siguro ng Epson na photo paper para dito. Kasi hindi naman nilalagay or hindi naman ganitong technology yung gagawin ng Epson kung talagang sobrang bilis lang makukumupas ng printout mo. So ang factor din yan yung genuine ink talaga kasi meron din peke nito Tapos yung photo paper na recommended ni Epson. Ayan. So ayan balik na tayo, 300 GSM naman yung gagawin natin i-print natin. So kailangan nakabukas to, tapos ilagay na natin dito para hindi na siya mag-error. Yan, tapos ilalagay ko dito tong camera ko. I-print ko na sa computer para makita nyo kung hirap ba siya o hindi. Yan. Okay, print na natin dito sa computer. So malayo siya dun sa computer kasi naka-network na yung method ng connection na pinili ko, hindi siya naka-USB. Yan. Sana hindi magtuhat ng So yan, nagpiprint na. Yan, gumagalaw na yung printer. Yan, feed na. So yan. So yan mga dito sa Bentech TV, subscriber natin. Wala talaga siyang kahirap-hirap na ma-feed. So bago pa man ako nag-test dito, nag-print na ako ng 300 GSM. Mga pakilan ko na yan na-print. Ito sinubukan ko na rin yan yung black and white photography. Kasi dito pagka black, dito pa lang sa black makikita mo na kung may roller marks. Dito. L1300. Ayun nga, wala kang borderless. Walang borderless painting ng 1300. Ayun lang. So, sa 6 color lang po yun. So, dito sa 1300, walang borderless painting. So, choose ko yung A3. Try ko itong picture ng anak ko. Ayan. A3 size. Ayan, A3 size na. Epson glossy, tapos high. Okay ko. Ayan. Wala talagang borderless. Image correct, adjust kong konti. Ayan. Easy photo print po yung software na to kasama ng ng bundle software na dito sa printer na to. So dinownload ko lang din to. Hindi ko kasi ma-install yung nasa CD, pwede naman mag-download. Pigment po yung ink ko. So i-print ko na. Ayan. Ito ko na yung So pinid naman yung 230 GSM na photo paper. So makapal na rin yung 230. Medyo hirap na rin yung mga L120, L121 na yung ganitong klaseng ganitong kakapal na photo paper. Yan, check na natin yung quality. Pigment po to, hindi original ink. So sa mga bago po, nasa inyo po yan pag gusto niyo gumamit ng nasa inyo po yan kung gusto niyo gumamit ng pigment ink. Kasi po recommended ni Epson yung original ink niya. Tsaka mawawala po yung warranty. So ito po, sa palaran na to, wala na po yung warranty nito kasi pigment ink na yung ginamit ko. Ako nagpipin. Medyo matagal lang mag-print dito sa photo paper. Naka-high siya, premium glossy, tas A3. So tingin ko kasi mas malaki to Pero kung mga 3R lang to, 4R baka tapos na. Ayan, palabas na.
A3, may border. Pero yung taas, ano, wala. Na-check na lang po natin yung ano, kung maganda yung printout. Ano po, palabas na. So maganda naman yung kulay. Pero kung dye to, mas maganda to eh. Mas matingkad. Pero kasi pigment, meron akong usage eh. Yan. Kasi kung dye gagamitin ko dito, kukupas yun sa PVC. Kakalat. Tsaka hindi ako makapag-print ng t-shirt. Hindi ako makapag, gamit ng, ng dark transfer tsaka light transfer. Kung hindi dye ko. Yung maganda rin, may separate printer kayo para sa photo printing, yung 6 color. Tapos original ink gagamitin nyo. So wag po tayong wag po natin kakalimutan mag-subscribe. Ako, malapit na matapos. Medyo matagal lang mag-print dito sa A3 na photo paper. Yan, ganda yung kulay. Close up natin. Ganda yung kulay. Kaya na, malapit na lumabas. So maganda naman yung kulay. Para sa akin, okay na to. Hindi kaya undersize tong A3. May border sa taas. May border sa gilid. Pero ano to? Mali lang yung pin. Ano? May margin pa siya to? So guys, ito na po yung output. Maganda naman yung kulay. Saka walang greenish. Ano? Maganda talaga yung 4 colors. Pag pigment, pag 6 color yun. Karaniwan yun sa bokeh, saka mga shadow. Nagiging green. Pero sa 4 colors, wala. Ayan o. Ganda ng kulay. Yan. Ganda ng kulay. So, anong pwede rin eh. So try din natin sa 3R kung pwede mag-borderless. So ito na yung RC sa tin. Ayan. So yung color, okay naman yung color. Ayan, maganda yung kulay. So maganda yung kulay. So RC sa tin to. Then abangan natin yung yung glossy na kwap. Yan yung mas murang photo paper. So tingnan niyo po yung playlist ko about photo printing. Tapos pag-check na rin po yung description, basahin niyo po yung description tsaka yung mga nagko-comment, marami rin kayong matututunan. Sa description po naglalagay ako diyan ng mga link sa Shopee, mga consumable ink, photo paper. Yan, para hindi na kayo maghanap sa Shopee. So abangan natin yung glossy. Then yung 3R try natin. So makapag-printing kaya ito ng A4 na borderless. Huwag natin kakalimutan mag-subscribe. Lalagyan na lang po natin ang chapter tong video na to. Pagsasama-samahin ko na lang po mula dun sa pag-unbox, sa pag-install, tsaka sa pag-test print. Lalagyan na lang po natin ang chapter. Hindi na po natin iiwala yung video. So pwede nyo na lang pong laktawan kung nahabaan kayo. So maganda rin yung resulta. Pero mas prefer ko talaga itong RC Satin. So itong RC Satin mas okay din sa pigment. Yung glossy pang dye. Mas maganda sa dye. So try natin po yung 3R. Kasi nakita ko dito sa may easy photo print, may option na borderless sa 3R. So next natin yung 3R. So tingnan muna natin yung quality pala. Yan. So ayan yung quality. So bahala na kayong musga mga viewers. Yan, RC Satin, glossy. So siguro kung glossy na mga na mga Kodak paper tsaka Fuji film, baka mas maganda yan. Okay. So test natin yung 3R. So ito guys, 3R. Mas maliit. Tingnan natin kung kaya yung borderless. So pwedeng pang photo boot printer to. Kung nakakapag-print ng borderless. So yan. So hindi ata ako namili ng bili Bala ko kasi L121 lang. So konting halaga, 8,500. So dadagdag ka ng 2,000. Meron ka ng Epson L3210. Yan, 10,000 halos 10,500. So marami pang pagdadaanan sa akin ito. Baka may mga problem pa ito. Tumutok lang kayo. Kasi nag-upload ko ako ng mga problem na na-encounter ko sa printer, sa computer. So nagkakaroon kayo ng idea paano nyo ma-maintain yung inyong printer. So naglagay po ako ng 3R. Hindi masyadong kita. Ito. Ayan, naglagay ako. Ngayon, magpiprint ako ng isang 3R. Naka-borderless. Ayan, try natin. Easy photo print ko ako nag-print. Ayan, malaking tulong tong software na to sa pag-print ng photos. Ayan, mas mabilis mag-print ng photos. So ayan, nag-print ako ng 3R. Tinid na ng printer. So, tingnan ko rin kung makapag-print ng borderless A4.
Ito yung sa A4. Pag pinipili ko yung borderless, ayan, walang option na A4. So, kung nandito lang, tatlong size. 3R, 3.5x5. Then, itong 4x6, bali 4 pala. So, hindi ko alam kung anong R tong 100 by 148 mm. Saka itong 4x7, hindi naman siya 5R. So, ito lang yung mga settings na pwede i-borderless. So, pag tinanggal ko yung check na borderless, yan, nagkakaroon ng option na A4. So, yun. Hindi pala pwede makapag-print ng borderless na A4. So, ito, na-test ko na. Yan, nakakapag-print din pala ng 3R na borderless. Then, 4R na borderless. Tapos may dalawang option pa dun eh. Kaya lang hindi ko alam kung ilang R yun sa photo. So, hindi naman siya 5R kasi yung nakalagay yun eh. Bitin yung 5R, 5x7 inches. So, dito, ano lang eh. Parang malaki lang ng konti sa 4R. Yan, 4x7 inches. Parang ano na rin, no? Parang 5R na rin. Pero ano eh, dapat 5x7 inches. Yan. So, ito, RC Satin yung 3R. So, ang ganda ng quality oh. Genuine ink yung ginamit ko. Ang ganda talaga ng dye, yung kulay ng dye. Hindi ko na ina-adjust yung brightness niyan. Tsaka yung cyan, tsaka yung magenta, yung yellow, hindi ko na ina-adjust sa driver. Yung pigment kasi, medyo light yung ano niya, yung output niya. So maganda siya dun sa 4 colors. Sa 6 colors naman, yung greenish ang nagiging problem. So yung mga dark color, yung mga gray, yung mga anino, yung bandang buhok, nagiging green siya, nagiging greenish. Pero sa dye talagang maganda yung quality. Maganda yung ano. So yung maganda lang kasi sa pigment, ano siya, hindi siya mabilis kumupas. So ayan lang po mga kaprinting, huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa channel ng Bentech TV. Uulitin ko, papalo po nung ating webpage. At palike na rin po yung mga pinapost natin dyan. Nagpo-post din po tayo ng link sa Shopee, mga consumable printer. Welcome sa channel ko mga kaprinting. Baka masyado na pangmalas na nung gusto kong L1300 ko. Kaya dito muna ako nag-print sa Epson L120 na naka-bypass yung driver sa L110. So titingnan ko kung okay dito yung mag-print ng photo. Pigment po yung ink nito. Galing ko sa sublimation, kinonvert ko sa pigment. Galing sa dye, kinonvert ko sa pigment. Then nung pinigment ko, nagka-problema, na-upload ko na rin sa video, nagpalit ako ng printer head. Galing sa luma ko na L120. So ngayon, pigment na siya. Ipiprint ako dito sa RC Satin na ang photo. So kasi ba malaspag na sobrang dami nang na-print. Medyo may banding. Yan. Nag-inquire ako sa Abenson at saka sa Office Warehouse. Walang stock sa Abenson, online lang. So babayaran mo online tsaka i-deliver sa iyo. Mas gusto ko na na nakikita ko yung unit bago ako magbayad. So sa PC Express meron din po dun sa main office nila. Pwedeng mag-order ka online tapos dun mo na babayaran whether cash ba or credit card. So ayan, pigment po yung pigment. Problema ng pigment talaga yung greenish eh. Sa L805, yun yung malaking problema. So ayan, wala naman akong binago sa sa setting ng driver sa easy photo print ako nag-print. Nag-adjust lang ako ng konti sa Photoshop sa mga picture, yung in-auto-adjust ko. So ang hirap nito, ang dami akong pinrint na graduation picture. So ayan, nakita niyo yung buhok. Yan, black na black naman. Hindi siya greenish. So pwede na. Pwede na pang para hindi lang malaspag yung L1300. So wala rin wala yung backup ng shark tip. So wala rin. Yan. So yan po. Sana mag-subscribe na kayo. Update na lang po kayo dito sa channel ko. Baka nag-iisip akong bumili ng printer. Kasi baka bumigay itong L1300 ko. Sa dami na nang na-print. Yan. Okay, makikita nyo yung pagkakaiba. Dye ink. Galing to dun sa Epson L805. Galing sa Epson L805 pigment. Yan. Kasi makikita nyo naman yung difference nya eh. Pero may downside to. May downside ang bawat isang printer. Sa quality tsaka sa tagal ng yung kumbaga yung mas madaling kumupas. Kung ano yung mas tumatagal na print out. Eto, quality.
Eto, sa experience ko, mas tumatagal siya. Hindi siya mabilis kumupas. Eto, pag hindi mo to nilagay sa album, naka-expose, madali siyang kumupas. Yung try natin naman yung medyo mahal na brand na photo paper. Yung RC Satin. Unang nagprint yung pigment. Ito yung ginamit na ink ko doon. Kuyi pa rin. Tapos kuyi pa rin. Dye ink. Yung pigment, makikita nyo yung difference nya. Yan, RC Satin paper. Ito sa pigment. Ito sa UV dye. Parang matte yung yung pigment. Kahit glossy yung papel na ginamit mo, parang nagmamat siya. Ito naman sa bond paper. Kayo na ang bahalang musga kung anong mas magandang dyan gamitin. Pero yung pigment kasi magandang usage yan tulad ng PVC ID. Yan, kasi pag ginamit mo UV dye, ang bilis kumupas ng ID. Tapos pwede mo rin gamitin sa t-shirt, sa dark transfer, sa light transfer. Yung UV dye, hindi mo siya magagamit sa ganun. Purely sa mga documents lang siya, tas photo paper. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa PVC ID, pero ang downside niya, madaling kumupas. Baka wala pang isang taon kupas na yung ID. Thank you. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko at click na rin yung bell button. So ito mga kapinting, huwag niyo lang itong pansinin, a different product is selected. Yan, parang ganyan din naman yung pagbabypass ng L120 to L110. Yan. So sa akin, yung L3210 ko wala naman naging problema. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Nakapag-print ako ng borderless. Kaya lang kasi meron na akong Epson L8050, which is meron talagang features na kaya makapag-print ng borderless up to A4. So kailangan lang siguro mag-adjust dito sa taas. Pero kaya, yan borderless. So 5 bar naman, try natin 5 bar. So ito 5 bar naman, yung try natin. Ayan, palit lang tayo ng size dito sa printer. Then 5R, 5x7, okay. Then pwede ng print.
Yan, connect na. Yan, huwag niyo napansin to Yan. May bar naman siya. So, pwede talaga. So, yung puti dito kanina, yan sigurong i-adjust to. I-adjust pa, ganyan pa. Yan, para ma-consume lahat ng space sa taas. So, wala naman kakaibang tunog. Kaya sigurado ako safe itong pag-bypass ng Edson LP82. So yun lang po mga ka-printing, pwede pong maging borderless up to A4 itong L3110 tulad ng Epson LP210. Sa tingin ko yung mga features o structures na katulad ng printer nito, pwede yung pag-bypass sa driver ng Epson LP82. Yan. So yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa Bentech, mag-subscribe na kayo, pakipindot na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga video na ina-upload ng Bentech. Yan, Bentech na lang, hindi na Bentech TV. So maraming salamat po. Malapit na tayong mag 7,000 subscriber. Yan, mahigit 1 million views na po tayo sa YT. Papalo rin po pala ang ating FB page pati yung group ng Bentech.